Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino sa makasaysayan na pagbabalik tanaw sa ika-40th, ika-40 taong anibersaryo ng kauna-unahang People Power of 1986 na naganap po sa ating bansa, partikular dyan sa EDSA, malapit po dyan sa may Camp Aguinaldo hanggang umabot po sa kahabaan ng EDSA. Kung saan yung makasaysayang yugto na yon ng ating bansa, ng ating lipunan ay nagpalayas po sa diktadura ni Marcos Sr. And during that time, kasama po na pinalayas sa ating bansa, hindi lamang sa kanilang poder, ang diktadura at pamilya ni Marcos Sr. kasama dyan si Bongbong Marcos Jr. na ipinatapon po sila sa Hawaii at halos mahigit 10 taon po na hindi sila nakabalik sa Pilipinas. At ngayon, isa na namang Marcos Jr. Isang Marcos na naman ang ating kinakaharap at sa kasaysayan ng ating bansa muli namang umiinog at dumadaloy ang mga pagkilos. Laban na naman sa isang Marcos Jr., magkakapareho halos ang mga issue. Number 1, malawakan at malubha, organisado at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan. Number 2, abuso sa poder at kapangyarihan at kawalang kabuluhan na paglingkuran at ayusin ang kabuhayan at ang ekonomiya at ang buong kagalingan at ikabubuti ng mga mamamayan. They're all for plunder and corruption but nothing of development and support for the welfare of the people ang mararamdaman sa kasalukuyang Marcos 2.0 or Marcos Jr. So, pangalawang parallel situation. Number 3, ginagamit po ang poder ng gobyerno at mga pondo hindi lamang sa pagnanakaw nila kundi sa pag-abuso sa mga mamamayan. Nagiging institutional po ang korupsyon hindi lang sa pondo kundi sa otoridad ng gobyerno. Na-weaponize ang batas, no? Ginagamit ang mga batas at institusyon para bilang armas at instrumento sa panunupil, panggigipit, pananakot, intimidation, kagaya po ng kanilang maruming laro ng political demolition job laban sa Duterte political camp, no? Kay former President Duterte, pinadukot, pinakidnap, kahit panabogos at illegal po ang status ng ICC pagdating sa soberanya ng ating bansa. Ang mga kaliwat kanang atake at paghambalos laban kay Vice President Sara Duterte. Ang paggamit ng Kongreso na mga tuwadkom nila at kung ano-anong mga kabulastugan, yung ang pambabaluktot sa impeachment at ganoon din po ang paggamit sa NBI, sa PNP, CIDG, sa DOJ, sa Ombudsman para lamang iharas, takutin at patiklupin at paluurin at lumpuin eventually ang anumang semblance ng mga political critics ng gobyerno ni Marcos Jr. Similar things were happening. Ganyan din po ang mga nangyayari at kaganapan sa panahon ng diktadura ng kanyang tatay. Kaya natin inaalala, while we are drawing inspiration and we get our memories of a cherished history mula sa EDSA 1986 People Power, ay mayroon din po tayong pinanghahawakan na aral mula doon sa mga nangyaring yon. At yan ay ang paninindigan ng taong bayan na nagkakaisa upang ayusin ang gobyerno at ituwid ang pagkakamali mula sa mga abuso sa poder at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magaganap yan kung magkakaisa ang mamamayan at magkakaroon ng tunay na pagpapariporma sa mga nabubulok na pamamaraan ng isang hindi makatarungan, hindi makatao at puno ng batbat sa iskandalo ng korupsyon na uri ng panggobyerno. Babaguhin natin yan at itutuwid natin at ibabalik ang dangal hindi lamang sa gobyerno kundi ang dangal ng ating buong bansa. Yan ang aral na pinanghahawakan po natin sa diwa ng EDSA People Power. 2 beses po tayo nagkaroon ng People Power. Number 1, ito ngayon ang ika-40 anyos, ika-40 taon ng pag-commemorate ng anibersaryo ng People Power na nagpalayas at nagtapos
at na talagang pinatalsik na ang abusado at kurakot at bulok na diktadura ng Marcos Sr. na tatay nila Bongbong Marcos Jr. At ang pangalawang people power po noong January of 2001, sa EDSA pa rin po ang mayor na kaganapan at nagpalayas naman sa kapangyarihan kay former President Joseph Estrada sa issue din po ng paggamit ng poder bilang presidente sa iskandalo ng wetting at pangungutong at pangungurakot. Not so much sa pundo ng bayan, but more so of using the powers of the president sa kanyang tungkulin noon. Ginamit ito para mag-connect at mangurakot at mangolekta sa mga wetting na mga iskandalo ng sugal at iba pang mga ala sindikato na uri ng panggobyerno. Nagkaroon muli ng people power noong 2001. Pero ngayon, muling nahuhulma, muling sumisingaw ang nagngangalit na sentimiento ng taong bayan laban sa nabubulok at tinatawag nga ito ngayon na the greatest robbery of a government by the government itself, kung saan sa flood control na anomalya lamang ay mga 1.4 trillion pesos ang kinulimbat at dinorobo sa pamumuno nila Marcos at Romualdez at mga alipores nila sa kanilang sindikato. Second, hindi pa po kasama dyan ang pangungurakot na nanggagaling sa institutional corruption like Bureau of Customs, BIR, at iba pa pong kasindikatuhan sa loob ng DPWH sa iba pang mga infrastructure projects. So, tinalo ni Marcos Jr. sa loob lamang ng kulang-kulang 3 taon ang pagnanakaw na nangyari na pinamunuan ng kanyang tatay sa diktadura na panahon noong 1968 ba yan? 1968 to 1986, mga kababayan. $10 billion ang average documented na nawala o ninakaw ng pamilya nila Marcos. Kung yan ay ikukumpara ngayon sa price value of the money or yung monetary value, mga kulang-kulang yan sa 700 billion pesos. Pero wala siyang panama sa kanyang anak. Yung yumaong diktador na pinalayas na si Marcos Sr., umabot lang sa between 700 or average of 700 billion pesos. Ang ninakaw kay Marcos Jr., wala pang 3 taon sa flood control anomalies pa lang. 1.4 trillion pesos. At kung i-factor in pa ang iba pang mga proyekto like farm to pocket roads. Farm to pocket roads, yung walang kalsada pero may pundo sa kalsada. Sa mga liblib na lugar, irigasyon. Na walang irigasyon, walang tubig pero may pundong nailabas. At iba pang mga kasindikatuhan, aabot po siguro sa mahigit 2 trillion pesos ang nawala at ninakaw na pundo sa pagmastermind ni Marcos at nila Romualdez na pinsan niya in a matter of less than 3 years. So talo ang kanyang tatay, talo in terms of the record-breaking na antas ng nakawan at kurakutan sa gobyerno. Kaya nga tinatawag ito in the modern political history, the greatest robbery of a government by the government itself ay nagaganap at naganap sa ilalim ni Marcos Jr. with close to more than 2 trillion pesos ang nawaldas, nawala, kinurakot, dinorobo ng buong sindikatong gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang mga aral na dapat nating balikan kung bakit napalayas through people power ang diktadura ni Marcos Sr. at ang nabubulok noon na gobyerno ni Joseph Estrada through people power. At pangalawang aral din po doon na kailangang mayroong managot, mayroong mapaparusahan at mayroong babawian ng mga dinambong at dinorobo na kayamanan ng mamamayan at ng pundo ng pamahalaan at dapat sila ay maparusahan. Yan ang mga aral na hindi natin nakumpleto noong people power na naganap noong 1986 at naganap noong 2001 muli. At pangatlong aral dito, mga kababayan, ay dapat simulan kaagad ang reforma, ang transformasyon sa gobyerno at kung kailangan pong magkaroon ng institutional transformation like
i-abolish ang Congress at magbuo ng People's Parliament. Babaguhin ang saligang batas hindi para sa poder at kapangyarihan, kundi para sa kabutihan at pangangailangan ng panahon at kasaysayan. At ang pangatlo, sa reforma na yan ay dapat makinabang sa pag-unlad at pagsulong ng ekonomiya, paglago at pagtibay ng ating industriya, ng ating agrikultura at ng buong benepisyo sa isang malago at maunlad na bansa ang milyong-milyong Pilipino mula sa hanay ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mangingisda, katutubong pamayanan, kabataan, kababaihan, mga panggitnang puwersa ng lipunan, mga profesional, at lalo na pati po ng mga manggagawang Pilipino na lalo na yung mga nasa abroad. Dapat ang kanilang pamilya, ang pamilya ng mamamayang Pilipinong higit na nakararami ay hindi po nadidihado sa reforma at pagsulong ng kaunlaran na hindi lamang po mga oligarko at pamilyang nagdodomina at nagkokontrol ng monopolyong kontrol sa ating patrimonya, sa ating mga minerals, sa ating negosyo at sa ating ekonomiya na sila lamang nakikinabang. That should be instituted by a strong government na kinakampihan at pinapalago, inaaruga ang totoong kabutihan ng pag-unlad ng buhay ng milyong-milyong mamamayang Pilipino. Yan po ang hindi naganap at nangyari sa dalawang magkakaibang pangyayari ng People Power of 1986 at People Power of 2001. Kaya po nagkakaroon tuloy ng mga pag-aalangan at pagdududa ang ibang mga sektor at bahagi ng lipunan, lalo na po nakaabot sa pangyayari ng 1986 People Power at ang 2001 People Power dahil hindi halos nagresulta ang pagbabago sa pamunuan ng gobyerno doon sa tinatawag nating institutional transformation and institutional changes in society and in government, na ang nakinabang dapat at inaaruga ng pagbabago na ito ay ang taong bayan, hindi ang mga politiko at pamilya nila at hindi po ang mga gahaman na magkontrol ng ating ekonomiya at ng ating patrimonya na mga pamilya ng oligarko. Yan ang dapat mga aral na panghawakan natin kung bakit kailangan pa rin nating panindigan at isulong ang mabuting layunin ng isang tunay at para sa mamamayang Pilipino na people power na pagbabago. Mapayapa, hindi marahas, hindi nagsusulong ng armado na pagpapabagsak sa gobyerno, subalit matatag ang loob na pinapanindigan ang demokratikong karapatan, kalayaan, at ang mga kabutihan para sa pagbabago at reforma ng gobyerno at pagsusulong ng pag-unlad at pagbabago sa buong lipunan. Yan po ang tamang direksyon ng people power. That it shall not only be confined to the changes in the faces of leaders of government or to the changes of those who want to hold power. It should be a people power to change and transform not only the government and the institutions of government so that it will be attuned, nakasynchronize siya sa pagdaloy ng pagbabago ng lipunan at ng kasaysayan at kabutihan ng mamamayan, kundi nagre-resulta po sa tinatawag na tangible benefits sa ekonomiya, sa buong kabuhayan at buong pag-unlad ng buong bansa. Hindi lamang ng iilang pamilya at mga politiko at mga oligarko. Yan ang buong kompleto na gusto nating abutin ng mga aral kung bakit mahalaga pa rin po ang ating pagbibigay ng pananaw at mga paghawak sa kasaysayan ng people power. Yan. At sa bahaging ito, nawa po ay tayo ay manatili pong malakas ang loob, bukas ang isipan at damdamin na aralin pa rin natin at pagsumikapan na matututo tayo mula sa karanasan ng people power. Hindi dahil may sinusuportahan tayong particular na political group o may sinusuportahan tayong particular na mga political personalities. Kung hindi, yan ang tamang dapat gawin upang umusad at umunlad ang ating kalagayan at matapos na po ang pigati at ang pagdarahop at paghihirap ng mamamayan sa ilalim ng napakabulok at napakurap
napaka-corrupt na gobyerno, napaka-mandarambong na gobyerno na walang pakialam sa kung ano ang ikabubuti ng kanyang mga mamamayan na ngayon ay nararanasan natin sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. We need to stand up, not only for ourselves, but most especially for the coming generations ng mga Pilipino at pati na rin po sa ikabubuti ng ating buong bansa na minamahal, ang Pilipinas. So the people power is not about a single politician's agenda. The real people power that we are trying to develop and we are trying to bring into the direction, bringing about historical changes mula doon sa aral ng kasaysayan at mga pag-inog ng kaganapan sa people power, ay kundi para ito sa pagsulong ng masigit na mataas na antas ng mga pagbabago at reforma para sa sambayan ng Pilipino. At ganon din po sa pag-unlad at pagkakaroon ng mabuti na antas ng pamamahala, na mawawala po ang mga tinatawag nating kultura at institusyon ng pangungurakot at pangungulimbat sa gobyerno, at yung mga humahawak sa poder at kapangyarihan ng gobyerno ay hindi po makapag-abuso at hindi sila nang aabuso at nagnanakaw sa mamamayan. Because people power is about vigilance and collective action of the people to protect their interest and to bring reforms in the government at magiging matatag ang lipunan. Dahil ang taong bayan bahagi ng pagbabago at pagsusulong ng mabuting mga hakbang, hindi lamang sa reforma ng gobyerno, kundi sa reforma ng buong ekonomiya ng buong lipunan na napapakinabangan ng buong sambayan ng Pilipino. Yan ang ating inspirasyon, na kung noon ay napabagsak at napalayas sa abusadong poder at malubang pangungurakot at pag-abuso nila sa kapangyarihan at pundo, ang diktadura ni Marcos Sr. noong 1986, walang dahilan na kayang abutin ang ganong antas ng pagbabago at ganong antas ng pagsulong sa direksyon ng isa na namang people power kung patuloy po na pinanghahawakan at iminumulat ng mamamayan ang kanyang sarili sa naging totoong mga aral sa kaganapan ng bawat people power, para hindi madihado ang mga mamamayan. At siyak tayo na ang direksyon natin doon ay hindi lamang reforma at pagbabago, kundi pati na po ang tinatawag na tunay na agenda ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, samahan niyo po kami sa araw na ito sa paggunita natin ng mga aral at muling pagsasabuhay ng diwa at inspirasyon ng tunay na people power na siyang nangangalaga kung bakit naibalik ang demokrasya, ang kalayaan sa mamamayang Pilipino, at napatigil natin at napatalsik ang mapang-abuso ng mga diktadura, ang mabangis at kalupitan ng diktadura ni Marcos Sr. at muling namayapa ang mga kaganapan ng kabulukan sa gobyerno dahil kumilos ang taong bayan. Kaya naman, sa kasalukuyang paghamon sa ilalim ng gobyerno ng kanyang anak, hindi rin po malayo na doon patungo ang muling pag-inog at muling pagdaloy ng kasaysayan. Because people power is the real sovereign will of the people. At hindi po yan mapipigilan. At magtatagumpay po yan kapag yan ay niyakap at ginawang kolektibo at sama-samang pagkilos ng buong mamamayan. Walang makakapigil po sa pagdaloy ng kasaysayan na ang lumilikha taong bayan. Ito po si Ka Eric sa isa na namang special nating pananaw, episode ng ating pananaw sa makasaysayang diwa at inspirasyon na atin pong pinanghahawakan sa 1986 People Power. Sa mga nagtatanong kung paano po kayo makakapagbigay ng suporta at tulong sa kahit 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos through the GCash line and support line na ating ginagamit, you can coordinate and you can send GCash as well sa linya po ng numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis, Silangging po yan, para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin natin ang bansang Pilipinas.
Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat.